Okay. Sige, umpisa tayo. Turn your Bible. Unahin natin yung John 3:16, tapos opening verse natin. Tsaka Matthew 16:18. Yan, pamagat ng mensahe, finding the right congregation. Yan. Finding the right congregation. Opening verse, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Pangalawa, Matthew 16:18, and I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Tayo pumikit pa manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat, Panginoon, at nandito po kami, magamat huli po ang aming umpisa. Baybayin niyo po kami, Panginoon, nagdagan niyo po aming kaalaman sa espiritual na mga bagay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. At ito po ang aming panalangin sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Hindi ko na ano yung ano ko dukutin mo sa pantalon ko. Yung ano, baka tumawag siya, ano? Yan. Balikan ko yung ano, yung tinatawag na title, may pamagat. Finding the right congregation. Ayan. Opening verse, John 3:16, tsaka John, Matthew 16:18. So, John 3:16, mapapansin natin dyan, na yung salita ng Diyos ay nag-i-invite sa mga tao. Pasinin nyo, whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Pagdating naman sa Matthew 16:18, dito nagtayo ng isang kongregasyon si Jesus Christ. Balikan natin. I will build my church. Ang kanyang ano rito, ang kanyang pangako, and the gates of hell shall not prevail against it. Kahit nakapangyarihan ng ano ba yung hell sa Tagalog? Impyerno, hindi mananaig dito. Napatunayan na sa ano yan, church history, milyones na napatay na ano, lalong dumami ang Kristiyano. Ngayon, ang dapat malaman natin dito, bakit kailangan nating hanapin ang right congregation? Ano ba ibig sabihin ng right congregation? Isa lang ang meaning to, denomination, church, assembly, congregation, isa lang yan. Mga grupo ng mananampalataya na mayroong gawain. Yan. Ito, hindi ko malilimut-limutan ito pagka nabasa ko sa Google. Yung bang, ang mundo pala, mayroong 145,000 denomination. Sa buong mundo, 145,000 denomination. From Genesis, binabalikan ko lang ito, nakadikit talaga ito sa isip ko. From Genesis hanggang 1984, Earth produced 40 billion human beings. Kasi ninyo 40 billion ang nabuhay dito sa mundong ito. Mga Bible scholar, estimated nila sa 40 na yan, 32 billion unsaved. Papuntang impyerno yun. Only 8 billion saved.
1984, ano na tayo ngayon? Nadagdagan na yun. 84, ngayon 2026. Mag-2027 na tayo. Yan. Baka malimutan ko pa rin to, maya balikan ko. Nabasa ko pa rin sa dyan sa cellphone na yan. Every 3 minutes, one will die. Oh, two will die. Every 3 minutes. Tag-iisang kalahating oras may namamatay sa buong mundo. Sipin nyo ha. Kung 3 minutes divide by 60 divide by 3 ilan? Wala na. Ha? 60 divided by 3 20. Sa isang oras 20 ang namamatay. Di ba? Ilang oras sa isang araw? 24. Kasi nga, mo nga 24 times 20? 480. Every 24 hours ang namamatay. Kamusta sila? Meron ba silang tinatawag na Kristo? Isipin mo yan. Kaya itong rito, ating bali tip ito. Paano sila kukuha o maghahanap ng kongregasyon, church, congregation, assembly, denomination. Una, the nature of Jesus Christ. Ito yung una nating rin. Sino ba si Kristo? Kasi ihahampas natin yan sa church eh. Pangalawa, nature of the church. Ano yung naturalisa? Ano ba yung natural? Kalikasan. No? Ano ba yung natural na kalikasan ng congregation? Ang basihan natin ay palaging Biblia. Palaging Biblia. Pangatlo, nature of salvation. Etong tatlong to, very essential na dapat andoon yan sa loob ng iglesia. Iglesia. Ayun, meron pala sa iglesia. Ayan. Unang punto, sino yan si Jesus Christ? John chapter 1 to 3, 14. Ito, napakahalaga nito. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. Ito ang ibig sabihin ng dalawang text na to. Si Kristo, nung andun na yung Ama, andun na rin siya. Andun na siya. Na siya sa Ama. All things were made by Him. Without Him was not anything made that was made. Wala si Kristo. Walang creation. Walang mga bagay, walang tao, wala. Ngayon, yung word na yan, sabi sa sa verse 1, pupuntahan natin yung verse 14, in the Word made flesh, dwelt among us. Nagkatawang tao yung salita. Bakit salita? Sa Genesis, magkaroon ng daigdig. Salita lang Diyos yun eh. Di ba? Yan ang dyan, Ang gusto ko ipunto rito, dapat ang namumuno sa iglesia ay Diyos. Kasi yun nakalagay sa Biblia eh. John 17 verse 5, and now, O Father, glory thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. Mula pa mundo, yung glory mo ay isa lang sa glory sa akin. Kasi siya, anak ng Diyos eh. 10:30 hanggang 33, nagpapatunay si Kristus Diyos. Sabi ni Kristo, declare niya,
I and the Father are one. Yan ang ano dito. Pero pag bigles siya mag-ano dito, hindi niya ano to, babaluktutin yan. Then the Jew took up stone again to stone him. Ang mga kababayan ni Kristo, kumuha ng bato para batuhin siya, para mamatay siya. 32, sabi ni Jesus Christ, Jesus answered them, many good works have I showed you from my Father. For which those works do you stone me? Saan yung mga magagandang ginawa ko na saan doon kayo na-open para ako ay batuhin nyo? Ano sabi ng mga Jew? The Jew answered him, saying, for a good work we stone thee not. Sa magagandang ginawa mo, hindi yun ang dahilan para batuhin ko kayo. For the blasphemy, word blasphemy, pamumusong. Para bang kinukutya mo yung Diyos. Kasi sa kanila kasi isa lang ang Diyos. Walang persona. And because that, thou, being a man, makest thyself God. Isipin mo. Tao ka, tapos gusto mo pumantay sa Diyos na ikaw ay Diyos din. Malinaw na ang pagkaintindi ng mga Hudyo, nagpapakilala si Kristo na Diyos. Yan na. Ang punto natin is kailangan makita ng mga tao si Kristo ay Diyos. Isaiah 7:14. Masinin nyo. Sa Isaiah, hindi pa pinapanganak si Kristo bilang sa Bethlehem susulpot. Therefore, the Lord himself give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Yan, Isaiah yan. Diba? Bibigyan kayo ng sinyales. Diba? Yung dalaga, manganganak ng lalaki. Meron bang dalagang nanganak, wala namang asawa? Si Maria lang. Ang tawag sa kanya ay his name Emmanuel. Babaksak tayo sa Matthew 1:23. Ano ibig sabihin ng Emmanuel? Behold, a virgin shall be with a child. Sabi dyan, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us, na sa atin ang Diyos. Ang linaw niya, no? Di ba? Ang linaw-linaw na si Kristo Diyos. Ngayon, pag hindi talaga maniwala yung yung tao, ito sinabi ni Kristo sa mga taong hindi naniniwala sa Kanya. John 8:24. I said therefore unto you, ang kausap na dito mga Jew, lalo yung kalaban niya, that you shall die in your sins, for if you believe not that I am He, you shall die in your sins. Yan. Kaya nakakatakot yung mga iglesia ni Kristo Pag kayong biglang namatay, wala na. Wala nang yan. Pangalawa, nature of the church. Sa nature of the church, dapat malaman natin dito, merong 4 na doktrina, ito parang review na lang to na dapat natin una, 10 commandment plus none equal salvation. Masunod mo yung 10 commandments. Pangalawa, faith plus 10 commandments equal salvation. Pinaghalo mo ngayon yung yung 10 commandments saka yung faith, pananampalataya. Pangatlo, membership and baptism. Yan. May mga nagdoktrina yan Kailangan magpamimbro ka sa amin para ma-save ka. Kailangan mabautismuhan ka. Kung hindi ka mabautismuhan, hindi ka masisave. Yan. 2 klase yung
ng baptism. Mayroong baptism ng Holy Spirit at mayroong water baptism. Pag wala ka nun, sorry ka, hindi ka ligtas sa kanila. Yan. Ngayon, sa ating pagpapatuloy, dito sa sa Ten Commandments, si Kristo at si Moses, magkaiba ang niya teaching. Di ba? Turn your Bible sa tinatawag na Exodus chapter 20. Yan. Exodus chapter 20. Hanggang 17 niya, pero ano yun natin ha. Dito kasi sa chapter 20, galing sa 1 to 8 para sa Diyos yan. 9 to 17 para sa tao yan. Dalawa pakikisamahan ng tao eh. Diyos, yun yung tinatawag na vertical, at yung horizontal, tao. Yan. Pag sinabi niya rito, there's no other gods before me, sa verse 3, ibig sabihin yan, wag kang, yung sinexplain naman sa verse 4 yan, wag kang luluhod sa mga imahen. Pagdating naman sa sa number 7, verse 7, wag kang babanggit ng Diyos na walang kabuluhan. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Pagkatas sa 8, remember the Sabbath day to keep it holy. Sa kanila, pagdating ng Sabado, hindi sila hindi sila nagtatrabaho. Sumasamba sila. Yan ang dyan, 4 yan. Pagdating naman sa 11 to 17, sabi diyan, just 12 pala, honor the father and the mother. Yan, unang punto yan. Igalang mo ang iyong tatay at nanay mo. Tandaan nyo yan nanay nyo tsaka tatay nyo, gagalang nyo yan. Kasi, tinan nyo, sabi rito, honor the father and mother, that days may belong upon the land in which the Lord thy God giveth thee. Gusto nyo humaba buhay nyo, igalang nyo magulang nyo. Tandaan nyo, gusto nyo umiksi buhay nyo, huwag nyo igalang. Kahit pa paano, miski mahirap ang buhay, masarap ang buhay. Ano pa? Thou shalt not kill. Etong kill na to, bakit pumapatay ang tao? Kasi galit. Iwasan yung magalit. Sabi ni Kristo, magalit ka lang sa kapwa mo. May kaso ka ng murder. Isip lang yun. Hindi na natin taanin sa Thou shalt commit adultery. Ibig sabihin, pag wala kang asawa pa, hindi ka kasal, wala kang gagalaw ng babae. Thou shalt not steal. Huwag kayong magnakaw. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor, kapwa mo. Ba't yung magsasabi mo, totoo yun kayo totoo. Nakulong. Kawawa naman. Di ba? Thou shalt not covet thy neighbor's house, the neighbor's wife, huwag mong pagnasaan yung mga bagay na hindi sa'yo. Ibig sabihin yan. Yung 17 na yan. Ito yung nakalaman sa Ten Commandments. Yan. Yan yung nakalaman. Dahil ang problema dito, may nakasunod ba dyan? Ano sabi ng Biblia? John, ano yan? Roman chapter 3. Ano sabi niya? Kabisado niyo ba yan? Roman chapter 3. Tinan nyo, Roman chapter 3, verse 10. There is none righteous. Sabi sa, as it is written, there is none righteous, no, not one. Walang makitang matuwid dito
sa daigdig. O, ano pa? Meron pa akong tandaan. O, yung verse 23. For all have sinned, lahat nagkasala, and come short of the glory of God. O, kaya walang pag-asa eh. Kung sunod ka sunod sa 10 utos, again, pinakinggan ko talaga si Soriano kanina. Ha? Talagang gusto lang ma-perfect yung 10 utos. Sabi ko, naman mga ito, paniwala nito. Ito pa, 5:12. Sa 5:12, hindi pa dumadating yung 10 utos, may tama ka na eh. May kasalanan ka na eh, pansinin nyo. 5:12. Wherefore, as by one man's sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Yun ang dyan. Kaya, yung ang doktrina ay susunod sa 10 utos, walang mangyayari dyan. Ano pa? Ha? Etong tinatawag na James. Buksan natin James. James 2:10. Ang sabi dyan? Pansinin nyo. For whosoever shall keep the whole law. Ang sino man gustong sumunod sa buong kautusan and yet open in one point. Doon sa binasa natin kanina, yung siyam na nasunod mo, sumabit ka sa isa. And yet open in one point, he is guilty of all. Ang linaw niyan. Yung siyam na buo mo, para mabuti pa sa okay, yung itong short quiz, 1 to 10. Siya mga mo, ang correct mo, isa lang ang mali mo, taas ng grado mo. Pero dito sa kautusan ng Diyos, hindi. 0 ka na. Buti pa, nasunod mo isa lang. Kasi, si 0 ka rin eh. Di ba? Yan. Ibig sabihin, ang 10 commandments, wala na yan. Ano pa? Dito tayo sa tinatawag na faith plus works. Yung faith tsaka 10 utos. Pagsamahin mo yun. 11, 1 to 3. Tingnan natin. Dito sa 11, chapter 11 ng Acts, 1 to 3, iniimbestigahan si Peter ng kanyang kapwa apostoles at kapwa believers, bakit siya pumunta sa Hintil. Yan. And the apostle and brethren that were in the Judea heard that the Gentile has also received the word of God, and when Peter was come up to Jerusalem, that they were the circumcision, the word circumcision means Jew, contended with him. The word contended, dinidibati siya, kinakalaban siya. Sabi sa verse 3, saying, thou wentest into men as circumcised, and did eat with them. Pumunta ka doon sa mga unbeliever, nakikain ka pa doon. Sarap ng kain-kain mo doon, bawal sa atin yan. Di ba? Ngayon, ang tinutukoy niya rito, yung kay Cornelius. Di ba? Tingnan natin, si kay Cornelius. Si Cornelius, chapter 10, batas tayo na isang chapter, 1 to 5. Si Cornelius, nakita ng Diyos na mayroong busilak na puso, pero walang salvation. Ang sabi ng Diyos, pagkausap niya yung yung anghel, ipasundo si Peter. Meron sasabihin si Peter sa kanya na yun ang napaka-importante. Ano saan? Verse 10. 1 to 5. Sa verse 10 na tayo. And he become hungry. Tumatakbo na yung ron, yung susundo kay sa daan. Inukwento na.
Tumatakbo na susunduin si ano. Pero wala pa, hindi pa dumating yung susundo sa kanya. Nagutom si Peter, mag-alas 12 na, magutom siya, and he became hungry and would have eaten, hindi pa, no? But while they made ready, he fell into a trance. Parang nagkaroon siya ng vision. And so heaven opened. Bumukas yung langit. And a certain vessel descending unto him, as it had been great sheet, knit of 4 corners and let down to the earth. Merong malaking panyo, siguro panyo, kaya malaking tuwalya, laki-laking tuwalya na yun, nanggaling sa langit, bumababa. Pagdating sa verse 12, may karga-karga yun ng lahat ng klaseng hayop. Anong gustong hayop na masarap kainin sa inyo? Chicken? Baka ayaw nyo. Sabi dito, wherein nyo pagtapos dito. Lahat ng klase. Galing sa ibon, manok, baka, baboy, doon na. Tapos merong narinig siya, verse 13, may narinig siyang boses. And there come a voice to him, Rise, Peter, kill and eat. Pumatay ka ng gusto mo dyan. Siguro yung baboy, sabi sarap baboy, lechon. Verse 14, but Peter, not so, Lord. For I have never eaten anything that is common or unclean. Sa kanila kasi, bawal sa kanila yung mga hayop na pinagbabawal ng Diyos. Ang doktrina nila, madumi. Ganun yan. Di ba? This was done thrice and vessel was received up again into heaven. 3 beses na bumaba yun. Hindi kumuha ng kakatayin si Peter. Imangat na. Di ba? Ngayon, dito makikita natin, inihanda ng Diyos si tinatawag na Cornelius. Inihanda yung sarili niya. Pero si Cornelius, sinawag niya yung mga tauhan niya, kaibigan niya, kamag-anakan niya, ang dami tao sa bahay niya. Ibig sabihin yung bahay niya malaki. Ngayon, mapapansin natin dyan, pagdating sa rito, tinatawag na, tingnan natin yung verse 10 na verse 10 na Acts. Yan. Yan. Verse 10. Yan. Sa verse 10, nung dumating na si rito, Peter, andyan na tayo sa 17, tapos saan ba si rito? Nung magsalita na si Peter, nagkukwento na yung dalawa, ay ito sinabi niya, lumuhod pa nga si Cornelius dito sa verse 26. Siya 25, si Cornelius lumuhod, sabi na Peter, huwag kang lumuhod, tao rin ako. Ngayon, kukwento na si rito. Sabi ni rito sa 29, therefore come I unto you without gainsaying. As soon as I was sent for, I asked therefore, for what indeed ye had sent me? Bakit mo ako pinasundo? Sabi ni Cornelius. And Cornelius said sa verse 30, 4 days ago I was fasting until this hour. In the ninth hour I prayed my house, behold a man stood before me in a bright clothing. Ayan na. Sa 34, naunawaan na ni Peter ang dahilan, magsusulwining na siya. Ito na sa 14. Then Peter opened his mouth, say it, of a truth I perceive that God is no respecter of person, but in every nation that feareth him and walketh righteousness is accepted with him. Yan. Pagdating dito, sana ba yan yung ito yung importante na sinalita ni Peter sa 39.
And we are witnesses of all things which he did, both in the land of the Jews and in Jerusalem, whom they slew and hung on a tree. Si Kristo tinutukoy. Him God raised up in the third day. Ito yung ito yung dapat mo i-ano sa tao And showed him openly, not to all the people, but unto witnesses chosen before of God, even to us, who did eat and drink with him after he rose from the dead. Ang sabi nito, sa verse 44, while Peter yet speaking this word, the Holy Ghost fell on all of them which heard the word. Ano yung sinabi niya ni Peter? Atras natin ng 43, verse 43. To him to give all the prophets witness that through his name whosoever believe in him shall receive remission of sins. Kung sino man manampalataya kay Jesus, tatanggap siya ng kapatawaran sa lahat ng kanyang kasalanan. Dito nagising ang mga tao. Di ba? Yan ang dyan. Kaya mapapansin natin yan ay pagdating sa soul winning o yung chance na yan, nasisave yung ang tao dyan. Di ba? Ngayon, dito tayo sa Acts 15. Tingnan natin hanggang saan yung Acts 15, Commandment plus faith. And a certain man came down from Judea, told the brethren and said, except you be circumcised after the manner of Moses, you cannot be saved. Ibig sabihin, kailangan gawin mo yung kay Moses, kahit na may faith ka sa kay Jesus Christ. Dito nakipag-debate si Barnabas si Paul sa verse 2, when therefore Barnabas had no small dissension and disputation with them, they determined that Saul and Barnabas, certain other with them, you should go up to Jerusalem unto the apostle and elder about this question. Yan. Pagdating sa verse 5, nakarating na sila sa Jerusalem. Doon pa rin. Yung mga Jew na saved ay mayroon pang hangover sa 10 utos. But there arose a certain man of sect of the Pharisee which believed, mga believer na rin, saying that it was needful to circumcise them and to command them to keep the law of Moses. Diniin uli. Verse 7. Grabe ang debate nila. Halos na sila magkasuntukan na siguro dito. And when they have much disputing, Peter rose up and said unto them, men and brethren, ye know how that a good while ago God made choice among us. Alam natin na pinili tayo ng Diyos. And that Gentiles by my mouth should hear the word of the gospel and believe. Ako mismo nakasaksi. Ang bunganga kong ito ang nagsalita ng ebanghelyo sa Hintil, sila ay naniwala sa gospel. Sabi sa verse 9, and put no difference between us and them, purifying their hearts by faith. Ibig sabihin na walang yung tingin ng Diyos, human o hindi, iisa lang ang formula, by faith alone. Yun ang dyan. Mapapansin natin dyan sa verse 22, kasama magkalaban, minsan magkalaban sila James sa para magkalaban sa para magkakontra sa Biblia. Pero pansinin natin sa verse 22, lahat sila, si Paul, si James, at saka yung mga taong mga kumakalaban doon, nagkasundo sila. Ano pagkasundoan nila? Yung verse 9, but no difference between us and them, purifying their hearts by faith. Yan.
Ano sabi sa 22? Then please ye to the apostle and elders with the whole church. Ano nyo ba yan? Nasusundan nyo? Yan. Dito mapapansin natin dito, yung pangalawang punto natin, hindi rin pwede yung pagsasamahin natin yung tinatawag na faith plus work equals salvation. Pangatlo, membership at saka baptism. Hindi ba pwede yung sinabi doon na, sa amin magpamimbro ka, ligtas ka na. Sa amin magpabautismo ka, ligtas ka na. Yun ang ano dyan. Sabi sa, pansinin nyo, si Judas ay membro mismo ng church na Kristo. Andyan si Kristo. Ano sabi dyan? And Jesus answered them, have not I chosen you 12? And one of you is a devil. 12 kayong pinili ko. Yung isa sa inyo salbahe. Diablo. Ano sinabi sa 71? He spake of Judas Iscariot, the son of Simon, for he it was that should betray him, being one of the 12. Yan. Ngayon, ito naman tong isa, hindi membro, pero ligtas. Yung isa membro, hindi na ligtas. Huwag tayong malito rito, Ang ano kasi sa church, mamaya i-explain ko rin, baka malimutan ko. Si Judas lang yung membro na hindi ligtas. Pero ang formula ng tinatawag na church, bago ka pumunta sa loob ng church, may pagka-member. Bago ka magpa-membro, save ka muna. Yan ang ano dyan. Ano sabi sa Luke chapter 23, 44, 43? Sabi na maganakaw kay Kristo. And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest in thy kingdom. Wala yung word na faith, pero ang lakas ng faith niya sa kanyang sinabi. 43, ano sagot ni Kristo? And Jesus said unto him, verily I say unto thee, today shall thou with me in paradise. Hindi sinabi ni Kristo sa sunod taon, sa sunod buwan, sa sunod na araw. Mamaya, ang sabi niya, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Yan. Etong baptism, marami rin mga simbahan na pag hindi ka nabautismo, hindi ka ligtas. 8:36 to 39 ng Acts. Eto ngayon rito, mapansin natin sa istorya niya, yung may eunuch nang galing sa Jerusalem. Galing sa pagsamba Jerusalem. Tapos nagbabasa siya ng libro ni Isaiah. Mayaman tong eunuch na to. Ngayon, hindi niya maintindihan. Sabi ng Holy Spirit kay Philip, Philip, takbo, sabayan mo yung ano na yun, karwahe na yun. Ang sabi ni Philip, naintindihan mo ba yung ano? Hindi rin biro yung gano'n ni Philip, Takbo siya, takbo. Tapos magsasalita ka, sabi mo, naintindihan mo yung binabasa mo? Ano sabi nung eunuch? Kung merong mag-i-explain sa akin, ay maintindihan ko to. Sige, ayun, sama na siya sa karwahe. Ngayon, nung masave ang eunuch, kasi kinakailangan kasi sa isang believer, pagka na-save na, magpapabautismo. Ito tayo sa 36 hanggang 39, o 38. The 36, as they went on their way, came into a certain water. And eunuch said, see, here is a water. What thou hinder me to be baptized? Ano magiging sagabal na hindi mo ako babautismuhan? Sa 37, sabi ni Philip, and Philip said, if thou be believed, masinin mo if thou be believed with all thine heart, thou mayest. Kung ikaw ay nanampalataya, pwede kang bautismuhan. Ibig sabihin, kung hindi ka save, hindi ka manampalataya, hindi ka pwedeng bautismuhan. Kung babautismuhan ka man, peke o buwid, hindi pwede.
Ano sabi ng eunuch sa 38? Hindi ko sabi ng ano dito. Hindi ko pala sa 37. Ano ba? Naging dito sa 37. And eunuch answered said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. And he commanded the chariot sa 38, stand still, and they went down both into the water, both Philip and the eunuch, and he be baptized him. Magkaiwala yung save ka muna bago ka magpabautismo. Ibig sabihin, pagdating sa kaligtasan, di kasama yung baptism sa kaligtasan. Buksan natin ang 1 Corinthians chapter 1, 13 to 17. Dito nagalit si Pablo. Kasi ang mga tao doon, ay gusto ko si Pedro, gusto ko si Paul, gusto ko si Apollos. Hindi, gusto ko si si Kristo. Nakanya-kanya na sila. Sabi nga niya rito, is Christ divided? Sa 13, sabi dito ni Pablo, is Christ divided? Was Paul crucified for you? I am Paul, and I am Apollos, and I am of Cephas, and I am of Christ. Ano sabi niya dito sa verse 14? I thank God that I baptized none of you but Crispus and Gaius. Kung mahalaga ang baptism sa kaligtasan, bakit binanggit ito ni Pablo? Na sabi pa rito sa verse 15, lest any should say that I have baptized in my own name. Diba? Yun ang dyan. Ibig sabihin, may binanggit si rito, hindi ko pala na yun. Tingnan natin yung 1 Corinthians. Meron dito malagang hindi ko nakakopya. 1 Corinthians chapter 1. Yan. Saan na tayo? Sa 13. Yan. Sa 17, hindi ko pala yung 17 Hindi ko pala tuloy. Siguro. Yan, sa 17 Pansinin nyo, kung ang baptism requirement din para ma-save ka, it is wrong. Tingnan mo sa verse 17 ng 1 Corinthians chapter 1. For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of the words, lest the cross of Christ should be made of none effect. Ibig sabihin, kung talagang ang baptism ay part of salvation, dapat pag isinama na niya yun. Hindi ganun. Di ba? Ito, ayan yung huling punto, natural salvation. Sa salvation kasi natin, pansinin nyo, ang requirement ng Diyos para ma-save ka, only faith or believe. Yung ating opening verse, whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Hebrew 11:6, but without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those that diligently seek Him. Yan. Romans 5:1. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Hindi pa sininyo faith lang. Romans 8:1. There is therefore now no condemnation that to them that are in Christ Jesus. Walk not after the flesh, but after the Spirit. Wala nang condemnation, wala nang impyerno, hindi ka nahatulan. Titus 3:5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us. The word save, past tense.
Di ba? Titus 1:2. Pansinin yung Titus 1:2. Yan. Ano sabi diyan? In hope of eternal life, which God that cannot lie. Pag sinabi ng Biblia, ligtas ka, ligtas ka. Hindi nagsisinungaling ang Diyos. Promise before the world began. Ephesians chapter 2, 8 and 9. Paano binabaluktot ni Soriano? Pansinin nyo. For by grace are saved. Pansinin nyo, saved ito, past tense, through faith, in that not of yourself, it is the gift of God. Not of works, lest any man should boast. Sabi niya, kita mo, verse 10, hindi nila binabasa yung verse 10. Yun naman ang kanya akusasyon dito. For we are all His workmanship, created in Christ unto good works. Sa kanila kasi, pinagsama nila yung yung good works at saka yung faith. Hindi yan magkasama pagdating sa salvation. Magkaiba yan. Kasi yung salvation kasi justification. Pagdating sa Christian living, holiness. Hagios. Separation from evil. Yun ang dito. Tingnan natin chapter 8, 35 to 39. Kaya dito, pag save ka, talaga save ka eh. Sabi sa 35, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? At is written, for the sake we are killed all the day long, we are accounted as sheep for the slaughter. Nay, in all these things we are more than conquerors through Him that love us. For I am persuaded. Ano ba ibig sabihin na persuaded? Nagtitiwala ako that neither death, kahit nakamatayan, nor life, nor angel, nor principalities, nor power, nor things present, or things to come, nor height, or deep, nor anything creature shall be able to separate us from the love of God, which is Christ Jesus our Lord. Wala nang wala nang pwedeng umagaw sa iyo para ikaw ay hindi maligtas pag nanampalataya ka kay Jesus. Pansinin nyo, John chapter 10, last verse na to. 10:29 hanggang 30, yata yun? Saan yun? 27. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give them eternal life. Ang word na eternal life, it is, it is state without ending. Walang katapusan. And they shall perish. Neither shall any man pluck them out of my hand. Sabi ni Kristo, wala makakagaw sa kanyang kamay pag hinawakan ka na niya. Diyos yun. Di ba? Pagdating dito, sabi sa 29, my Father give them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Sa ating sum up, kailangan sa isang iglesia, kongregasyon, church, denomination, meron kang tatlong bagay na ating tatandaan. Ang nagtayo niyan si Kristo. Si Kristo ay Diyos. Mayroon yung Trinity. Sa alam na yan. Pangalawa, yung tinatawag na church. Ang church na yan, hindi napuputol. Tuloy-tuloy yan. Ano sinabi doon? The gate shall not prevail against it. Kahit anong klase, hindi magtatagumpay. Tuloy-tuloy yan. Di ba? Kasi ang assignment niyan, buong mundo Hindi yung sinabi nila, sila yung naputol, sila yung dumugtong. Hindi po pwede yun. At yung pangatlo, save, faith alone equals salvation. Wala nang iba. Huwag mo nang dagdagan kung anong butseche, bureche.
faith alone equals salvation. Meaning, si Kristo Diyos, ang church ay ang tuturo ng salvation. Tayo pumigit pa manalangin. Panginoon Diyos, maraming pong salamat. Patawad po sa lahat ng aming kasalanan. At maraming salamat, Panginoon. Nawa, bigyan niyo po ng pagkataong magka-interes ang mga taong makinig para makita nila ang beauty ng salvation. Ang beauty ng pagka-Diyos ni Kristo, ang beauty ng church, Panginoon. Ito po aming panalangin sa Ama ng Espiritu Santo. Amen.